And it's going to be the Beatrix. TNC ngayon, they have two options. Pwede silang kumuha ng tanke na nila na hero or burst hero nila ngayon against Echo. Although if they are to pick a burst hero, dapat yung pwede ding flex na hero. Pero hindi agad mababasa. Oo, kaso since nabawasan na nga ng pang side with the Esmeralda ban, pwede na lang kuhanin. Pakito na naging masakit sa ulo for them. So Akai and Pakito, continuous pokes, and this could be the same story in terms of objective taking na nakita natin kanina. Oh, Lolita? Lolita ni Bentips! Lolita for TNC. So, kung Lolita dito, yung TNC, ang pinaka-tina-target nila is hindi makaburst agad si Beatrix. Outplayed. Maano niya dito, masasambot niya lahat ng pinaka-damage, kumbaga. Now, for Echo naman, kulang pa sila ng burst damage. So, medyo mahirap din if ever na magsisillion sila kasi sakto din yun sa shield. Oo, may bulwark eh. Although hindi din, kumbaga pwede din ma-break yun or ma-tear off nila yun kasi later on, magkakaroon pa ng stacks, kumbaga. Pero I'm hearing something. Atlas and a Savior pang paabot sa backline dito kay Popol and Koopa. Pero ito, yung Atlas pick na to, yung reach na pwede ito ma-cancel out yung Eve. Answers out the backline defense of TNC. Kumbaga para pwede na lang agad mahanap dito yung Popol and Koopa if ever. So, for Echo, napakaganda na nga latag nila ng heroes dito. Ang pinaka magiging crucial lang is hindi magkontrahan yung Atlas and Akai. Yeah. And for TNC, very interesting dito, or napakaganda rather nung kanilang last pick, which is Benedetta, because you need a specific hero to find and hunt the Savior. Story ng dalawang kupunan na ito. Game number 2. Echo versus TNC. Makikita natin dito na magkakatapatan naman is Cram and 3mar, pero this time around magkakapalitan sila ng heroes na gamit. So, pwedeng ma-maximize naman dito ni 3mar ang kanyang mobility to go and focus on pushing again against the turrets of Echo. And for Echo naman, kailangan nilang umabot dun sa moment wherein yung damage ni Curtizy ay ramdam mo na. Wherein may mga angles. Nag-sprint. Buhay pa rin. Oh! Ayun na. Sakto. Saktong latag ni Curtizy. Lumalim doon sa eskalera sa laban na yon. Sumilip dito mula kay Zaida. May electro-final blow. Sasayawan niya nga ba? But that is a retribution. Turtle secure coming in from Zaida. Now, up, may counter-engage! Bentings onto the stun. Isang makukuha dito sa side. Si JP ang naging target ni Bentings. Kailangan nila bantayan ang bottom lane na pwedeng i-push dito ni Cram. Dahil sa laban na to, top lane action pa rin. JP falls down side na nakakuha na rin ng Turtle. Masagan Torres sa may bandang itaas. Sobrang aga na nakuha ng TNC yung objective nila. Even the other players of TNC ay nakaredy na rin dito sa may top lane! Hindi nakaramdam dito ang isa. Akala niya mag-isa lang pero mukhang may hahabol mula sa kabila. And Bentings with the Numenon Blast. Ito ang tatapos kay Trimar. At kung akala ni Trimar na ang katapat niya lang isikram, sabi ng TNC, sorry ka na lang. Pero dito natin nakita, ang Echo nakabawi din ng Turtle. So there's a cross-map play na nangyayari ngayon sa side ng dalawang kupunan na ito. Word manipulation ay ilalatag na. Mukhang hahabol dito si SCCYCC Bentings na naman. Hindi makakancel ang kanya Numenon Blast. Dalawa ang matatamaan. At ngayon ang Echo ang magsisitakbuhan. TNC nagsasama-sama na sa may bandang gitna. Nais bumasag ng Torre pero mukhang hindi magiging enough mula doon sa depensa. Tatago pa lang Lolita na naka-stretching for the Numenon Blast. So ngayon ang ginagawa ni JP, instead of moving forward against TNC, kailangan niya muna i-check yung mga bush. Pero sakto, ramdam mo parang lumakas yung sounds. Grabe. Curtizy na nagpalakas ng sounds ng dawning light. Talagang eyes onto the gold lane. Pero isa nila mahuhuli dito sa side. Immortality. Immortality pop. Si Bentings ang nahuli dito ni Outplay. Yung micro and macro skills na pinapakita ng ating mga teams. The awareness per na-cover ni Zaida dito ang mismong objective. Pero Bentings, nasubukan mo ko sa JP. Isa lang ang nahuli sa Fatal Leaks. Si SDZYZ ang mapapatumba at yun ang pinaka-importanting pyesa ng TNC at Echo ang nakakuha. The Lord is marching onto the bottom lane. Sa padepensa pero sobrang sakit. Kalahati ng ka Dawning agad. Light ni Kurt Gizis. Pero si JP, naghabang ng magandang set up. Papasok siya pero may real-world manipulation para sa depensa. May Numenon Blast.
Itutuloy! Aba! Huli! Ang abat mula kay Ben Harden! JP ang mapapatumba tuloy ang depensa ng TNC. Echo dahil nakaligtas na dun si Yasuo sa paggamit niya ng flicker. Pero kaya nga ba i-sustain ang damage ngayon Oh! ng Echo? Kinuha ni outplayed si Yasuo. Hindi pa rin tapos. 3 Mar, bumalik SDZYZ. Pero Bentings dito may pwesto ngayon ng Echo sa pagkuha ng Lord na ito. Gun ito si Kurt Dizzy. Basag ang bottom lane inhibitor turret. Inyong Lord, sinosolo na lang ni Zaida. Good call. Good call for Echo. After that team fight, nakakuha sila ng mga players diretso. Yung iba, para makakuha ng dalawang inhibitor turret. Uy, hindi nakauwi! Hindi nakauwi si Kram! Ay! Kakalbutin niya pa sana si Outplay kaso 3 miyembro. Make that 4! And hindi magiging successful ang plano dito ni Kram. Ang kanilang Uy! mga Ultimate! Luminous Blast hindi na nga itutuloy yung follow-up damage. Pero JP, with a 2-man Fatal Links, itutulak na sila ni Zaida pabalik. Makakuha ng kill si Outplay. Pero back away na lang din kasi bitin ng minions mula sa side ng Echo. Hahabol na ang TNC. Ito na nga ang call nila. Tony Glide mula kay Kurt Dizzy. Pero Outplay. mapapatumba lang din siya. Ito yung trade na ginagawa. 2 for 1. TNC ngayon dedepensa at tumitibok-tibok pa. SDZYZ. Makakakuha na ba ngayon ng TNC ng Lord? Kalat ang TNC as of the moment. Malayo-layo dito si Yasuo. Grabe. So walang follow-up damage si SDZYZ. One-man army si siya Kram! sa pagkuha. Totoo! SDZYZ with the Lord Steal. Mahuhuli siya dito ng ipin with a heavy spin. May Fatal Links makasama. Pero kapalit nito ang buhay niya. Nakuha naman yung Lord, but i-take down lang din siya ng Echo. kulang na sila ng isa. No, for Echo, napakadali lang para sa kanila na depensa niyan. Kailangan na talagang walang mamatay sa kanila kahit na isa. Pero Bibigyan si nila si Zaida! Zaida! Hindi niya in-expect na may 4 na miyembro nakabang doon. Akala nila magre-reset ang TNC pero sobrang patient lang. Depensahan to ng side ng Echo dahil napakabilis lang yan. JP naiilang na rin na mag-set. And this is a good defense for Echo. Tatlo laban sa labahan magiging bakbakan. Meron dito sa pack para sa depensa sa piputang gitna. Pero andito pa rin ang mga skills na binibitawan ng TNC at nag-hold on pa rin sila. Oh, tsaka at that moment, akala natin magkakamali on the Numinum Blast. Pero yung Numinum Blast dito kanina ni Bentings was patalikod. Speaking of Numinum Blast! Andito na naman yung follow-up set. Mukhang mapapatumba na naman yung isa. May real world manipulation at si Kurt Dizzy hindi na makapwesto. Zaida, mukhang mapapatumba sa gitna. And that is a back-off coming in from TNC. Pero tuloy pa rin ang depensa ng Echo. Nag-cut ka dyan, medyo delix ka, dalawa laban sa isa mangyayari doon sa bibilang itaas, habang dito naman sa Lord Gate, ituloy pa rin. Dalawang fight ang mangyayari at the same time, pero si Tribar pupunta na sa base, mag-flicker out at magpapatakbo lang, papahabol siya, habang dito naman, agawan Ayun naman na, ng Lord. Pero si SDZYZ ang makakakuha ng Lord, but Cram goes down. Yun na naman ang trade, hindi pumapayag ang Echo na kung makuha nyo man yung Lord, wala kaming kukunin pabalik. Very limited. Hindi nila alam talaga kung nasaan yung mga players ng TNC. Pero meron Naku. Si Yasuo! Nahuli pa rin talaga ng Fatal Links. Merong Si Immortality Immortality. Bomb. Si Bentings naman, merong Dominant Blast. Kaso nga lang, napalakad siya mula doon sa Cyclone at hindi sila makakuha ng kapalit mula doon kay Yasuo. Si Escalera mukhang may ipit pa ng knockout strike. Merong electrofile blow pa atras pero si Escalera ata may ipit sa gitna. Sandwich play coming from Echo. May salikram yung kanya sarili para lang madelay yung pagpasok ng minions mula sa mid lane. Nandito yung electrofile blow pero hindi makakas dahil doon sa heavy spin. Well, nandito na si Outlane sa base and Echo ties the series at meron tayong Game 3. It's prime time Saturday. Ang